Hi mga kaibigan, mga kapatid, mga kapanalig. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikiisa at pagsusubaybay sa napakasimpleng pagninilay na ito. Ang aking pasasalamat din sa inyong pakikiisa sa pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Sila rin naabot ng mensahe ng Panginoon. Ngayon ay araw ng Huwebes na tayo. Nasa ika-21 araw sa buwan ng Disyembre. At 4 na araw na lang, pagdiwang na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Nakakatuwa na sa araw na ito, sa linggong ito, sa 9 na araw na pagdiriwang ng Misa de Gallo, simbang gabi, misa sa madaling araw, ay pinapaalalahanan tayo ng simbahan kung sa paanong paraan kumikilos ang Diyos at sa kung paanong paraan dumating ang kanyang pagliligtas sa atin. Kahapon, narinig natin ang pagbasa na napakaganda, yung pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria na may dalang napakagandang balita. Sa araw na ito mga kaibigan, pakinggan din natin ang ating pagninilay, ang ating ebanghelyo na ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 45. Ano ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito? Kung kahapon ay narinig natin yung malugod na pagbati ng Anghel Gabriel sa pagdala ng napakagandang mensahe sa isang babae na si Maria, dito naman ay yung nakakatuwang pagpapahayag ni Maria sa napakaganda mensahe na kanyang narinig at sa biyayang kanyang natanggap sa pamamagitan ng kanyang pagbisita sa kanyang pinsan na si Santa Isabel. Kaya nakita natin na napakalayo, nalaman natin na napakalayo ng Judea mula sa Nazaret na kung saan nakatira ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Walang alam si Elizabeth sa pangyayari. Ngunit nang marinig ni Elizabeth, ni Santa Isabel, ang pagbati ni Maria, gumalaw ang bata sa kanyang sinapupunan at napuspos siya ng Espiritu Santo. At sa tuwa, ano ang sinabi ni Isabel? Na ang ina ng aking Panginoon ay dumating sa akin. Sino ako? Nabisitahan ako ng ina ng aking Panginoon. Dito mismo sa karanasan ng pagbisita ni Maria kay Isabel, ang kanyang pinsan, kinilala ni Isabel ang katayuan ni Maria na napuspos siya ng Espiritu Santo. At dahil doon, binigkas niya ng may buong kagalakan ang estado ni Maria na kanyang pinsan bilang ina ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoon. Si Maria ay napakalaki ng kanyang papel kung pag-usapan natin ang kaligtasan, ang kasaysayan ng ating kaligtasan. Alam natin na sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoon, walang imposible sa Kanya. Pwede siyang dumating sa iba't ibang paraan. Ngunit pinili ng Diyos na magkatawang tao sa sinapupunan ng isang babae na si Maria. Kaya nga kung titingnan natin sa simpleng pag-unawa, na kung wala si Maria, posible hindi rin dumating ang ating tagapagligtas na si Jesus. Si Maria sa likod ng kanyang hindi karapat-dapat na maging ina, sa isang espesyal na pribilehiyo, siya ay ginawang karapat-dapat upang umaruga at mag-aalaga kay Jesus na Diyos na naging tao. Ngunit ang pagkatao ni Jesus ay hindi nakakasira ng kanyang pagka-Diyos. Isipin natin na sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, tayo ay naniniwala na si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Kaya siguro para sa akin, kung si Isabel ay naging maligaya, napuspos ng Espiritu Santo, nagalak siya, nang binisitahan siya ni Maria na nagdadalang tao kay Jesus, sana tayo, gaya ni Maria, ay maging instrumento rin na tagadala ni Jesus sa bawat isa.
Sana tayo ay maging instrumento na yung iba ay mapuspos ng kagalakan, mapuspos ng tuwa at kaligayahan. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat. Gawin mo kaming maging tunay na instrumento ng iyong paghahari upang sa gayon kami mismo ay magdadala ng mabuting balita sa bawat isa.